Yes, mga higala, mayong adlaw ka na tanan og welcome diri sa itong panaguban sa itong tulumanong usapang agrikultura. Kaban ninyo Armando Fenikito, mga higala. Yes, baliktad na itong format karon, mga higala, no? Anyways, mga ka-agri, kamusta mong tanan diha? Kamusta? No? Kamusta tang tanan diha, no? Hinaot ko nga nato sa maayong kuan karon, no? Maayong kining kuno maayong kahimtang, no, karong buntaga. Buntag ba man karon no. I hope pod mga higala, no, nga kuan tanan, no, kining malaumon, no, sa pagsubang sa adlaw, mga higala, no. Kuan mga higala, no, nakaandam na ta sa to mga pambuhaton, mga higala, sa to mga pangdalhon, no, kalang sa to mga moadto sa tuang trabahoan, no. Actually 5 mga higala mo naging tinggawas dito sa uban, mga higala, no. So anyways, mga higala, dinhita sa tuang kuno higutan ng agrikultura, mga higala, no. Kung asa, mga higala, asa man to ato ang kuno ha. Dinhita sa tuang unang hisgutan na may galagikan sa tuang Agri Info Davao, mga higala. Asa naman to? Dirita, mga higala. Sa tuang layo. Layo pag hindi. So 6 hours na ako man to 5 hours ago. Dinhita. Okay, bitay, kumusta man to kuan, mga higala, to ang pagmata diha karon, no? Napata sa maayong kuan kahimtang. Dinhita sa kuan. Okay, din na ta, mga higala, no? Kung asa gikan sa to Agri Info Davao, mga higala, no? Ato ang kuan, mga higala, no? Padayon ang ato ang kuan, mga higala, no? Ato ang padayon ang pagpalambo, mga higala, no, sa mga proyekto nga pangkabo nga kaning kuan, mga higala, no, panginabuhian diya sa Sergio Osmeña Anti-Communist Brigade Agri-Vet Farmers Association kon SOCBAFA, no. Atol silang pag celebrar, mga higala, no, silahang ikatulong anibersaryo sa milabayng kuan, mga higala, no, sa milabayng semana diya sa Governor Generoso, Davao Oriental, mga higala, no. Sa tabang sa Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development kon sa DA saad program ay pagkusog sa asosasyon ang ilang proyektong kanding, gulay, mais, manukan aron nga masiguro, mga higala, no, nga padayon ang ilahang kaning sustainable, no, malungtaron nga kita sa ilahang 43 ka mga miyembro, no. So gipangunahan diya, mga higala, no, ang ilahang poultry project, mga higala, isip usa sa mga naguna nga ginakuhaan og pondo o ginagamit usab nila, mga higala, nga pampuhunan, mga higala, alang silahang dugang nga mga binuhing manok o para silang sariling kita sa samahan silahang asosasyon, mga higala, no. Sumala pa nga katuwang sa ahensya, mga higala, o kauban sa ahensya, mga higala, no, ang ilahang kuan, no, ang ilahang pakighiusa, mga higala, no, ilang pakighiusa, mga higala, no, aron nga mas mapalapdan, mga higala, og kuan sila, mga higala, no, mas maila sila isip community based enterprise, mga higala, no. So mo na ang kuan, no. So actually may daghan gyud kuan ang saad, mga higala, daghan og kaning kuan ang DA saad program, mga higala, no. So anyways, mga higala, daghan pa ni sa mga proyekto, mga higala, no, nga kuan especially sa mga areas nga dating kuan, mga higala, no, kanang infested sa mga kaning New People's Army, no, ug mga kaning mga dating influensyado sa mga komunista, mo ni target karon, mga higala. Actually, mga higala, di ba last year 2025, mga higala, daghan tag mga na kahinabi nga mga kuan, no, nga mga kaning mga area supervisor, mga higala, o coordinator sa saad, mga higala, kung nasa ilahang gi-share, mga higala, ang kaning nahimong kalambuan, mga higala, no, sa maong
kaning mga kooperatiba no or asosasyon mga higala no diha sila mga lawas, especially sa Davao de Oro, Davao Occidental, napoy Davao del Sur, napoy Davao del Norte no, Davao Oriental kani karon. So daghan kay ginakuan kini ato ang kon mga higala no, ato ang DA saad mga higala no. So mao to mga higala no, good news to para sa tuwa mga higala no. Anyways, mga higala, din hita sa laing sa atong hisgutanan mga higala with regards sa atong panginabuhian mga higala no. Kung asa mga higala karong buntag balikan na to ang gi-share sa ato ang mga higala no sa kalimot ko na to diri. Gi-share sa ato ang mga higala sa ato ang kuano usa sa mga kuano learning site for agriculture mga higala no, usa po siya sa mga kuan karon mga higala no, booming enterprise no, kaning beekeeping mga higala no. Unsa ba mga benepisyo sa beekeeping? Unsa mga produkto ang makuha mga higala kung mosulod ta sa beekeeping mga higala? So anyways mga higala, atong tan-awon ni mga higala no nga video gikan sa ato ang kuan mga higala no, gikan kini sa ato ang Agricultural Training Institute mga higala or ATI Davao Region no. Kaning gi-share sa ato ang BC Honeybee Farm mga higala no, pinagi sa ilahang tagiya mga higala, ilahang mga staff mga higala no nga i-presenta sa video mga higala no, pinagi sa pagpanguna ni Ma'am Maria Concepcion Fuerzas mga higala. Paminaw na to ni. Ako si Maria Concepcion Fuerzas. I am the owner of the BC Honeybee Farm located at Purok 28B, Timog, Madaom, Tagum, Davao del Norte, and my other site is in Purok 9B, Poblacion, Neo Corelia, Davao del Norte. Actually, ang ako yung learning site for agriculture is nasa New Corelia. This site is only for the mellifera, kasi may mga mag-training gusto for the Apis mellifera. Kaya dito, maliit lang itong area namin, is just 400 square meters. Pero surroundings naman, my fruit trees, my coconut, and palms. Marami pang iba na mga fruit trees. Then doon naman sa New Corelia, we have our coconut farm, and we have also some fruit trees. We have 2 species of stingless bees there, the Tetragonola biroy and the Tetragonola laevisips. Laevisips is yun ang native natin dito sa Mindanao, yung mongo-mongo. Actually, beekeeping is maybe my passion. From my employment in the city government of Tagum, I was assigned as the program coordinator of the Bee Bless program, which was started in 2016. Then after my retirement, gusto lang na ako magbuyog-buyog just to continue my passion and maybe my advocacy, kay gusto pud ko motudlo gid pod og unsaon gid pagbuhi og buyog, pero wala sa akong mind nga mag-business. Ang ako lang to share unsa ang ako ang knowledge on beekeeping, pero ningabot jud ang time nga naging family business na mo ang beekeeping. Then naswertihan pod, nag-apply ko sa ATI, and then na-qualify ko nila as the learning site for agriculture under coconut. The products sa bee, may honey harvesting, sometimes may pollen, at saka honey ng stingless. Pero hindi masyado yan kasi yung stingless namin, we sell it in colonies ang pinapabili namin. Tapos, the products naman, we have the value-adding products. Naisip ko kasi yung value-adding products kasi sayang din yung mga beeswax na itapon lang from yung mga old frames na hindi na pwede gamitin, itapon lang. So, I ventured on the processing, value-adding products. Kaya we are using the beeswax and the propolis of the stingless bees. For the beeswax, we have the beeswax candles, lip balm, and propolis
tincture, yung mouth spray. Then we have also the propolis, yung ointment. Then the propolis liniment oil. Buntag sa tanan, my name is Noemi Carla Fuerzas Carilhay, owner of La Lumbre Scented Candles and the daughter of Maria Concepcion Fuerzas, the owner of BC Honeybee Farm. So today, I will be demonstrating how to make beeswax scented candles. So, ang first na i-prepare nato is of course ang ato ang kinahanglan, which are the beeswax of course. We also have other equipment such as wax melter. We also have the melting pot. We have the vessels. These are candle jars. We also have wicks, wax tab stickers, wick centering tools. We also have here our fragrance oils, optional if mag-add mo og fragrance for your beeswax. And we also have coconut or any oils para i-add na to sa tuang beeswax candles, since ang beeswax candles is very compact ang kanyang components, so kailangan na to mag-add og oil para dili siya mag-crack. So to start the process po, we need to melt the beeswax. So these are the beeswax, nag-melt na ko daan. And then, wala ni siya ang melted na product. We just need to be wary of the temperature kasi dili na to siya pwede na ma-overcook kay ang tendency is manimahog sunog or at the same time dili mag-bind tong i-add na to na fragrance oil o ang kaning coconut or vegetable oil na to. So, kailangan na to pababaon ang temperature to 170 Fahrenheit. So currently nagababa na ni siya karon. We are at 197. So there are different flash points sa mga kinds of waxes. For beeswax, advisable na up to 170 Fahrenheit lang siya para dili siya mag-flash or mag-amoy sunog. So ito, while it's cooling down, we need to find out the volume amount of the vessel that we are gonna use. So for this demonstration, we are going to use a 100 ml or 100 grams na candle jar. So we have here 3 kabuok, and in order to find the amount of wax, the fragrance oil, and the vegetable oil, coconut oil na ilagay natin, we need to compute it. So the total volume of these 3 vessel is 300 ml or 300 grams. So, sa ako ang experience, ginabutang nako at 10% ang fragrance oil. So, 10% of 300 ml is 30. And then, ginabutang nato na 5% ang vegetable or coconut oil. So, 5% of 300 is 15. So, the total of the fragrance oil and the vegetable or coconut oil is 45. So, i-minus nato na siya sa total nato na 300 na volume sa ato ang vessel, and then mo to siya imuhang amount of wax na ibutang. So, in this case, 300 minus 45, it's 255. So, mo ni siya 255 lang ni worth of beeswax ang ako ang gimelt. So, dili jud siya technically nga 300, 100, 100, 100. Kailangan pa nato i-take into account ang fragrance oil o ang vegetable oil. So, makita na to diri na nagababa pa ang temperature. Pag hit ani og 170 or 180 below, pwede na siya mag-add og fragrance oil. So, mag-add ta og 30 ml worth of fragrance oil. Pag once na ma-add nimo, importante nga magsigilan jud ka og kutaw kay para mag-bind tong imong gibutang na fragrance oil sa ato ang beeswax. Og di ato kalimtan ang ato ang coconut oil or vegetable oil, which is 15 ml din. Karon ato lang nang haloon. Make sure nato na mag-bind tong oils na gibutang nato. Tapos importante pod na mahibalaan nimo ang temperature, kung pila na ang temperature sa imong beeswax.
pwede na ta mag-pour at 150 Fahrenheit and below. So advisable na dili kay ka mag-pour nga bugnaw na ang beeswax kay dali ra kayo siya magahi. So while naga-wait ta na mubaba ang temperature ani, ibutang na nato ni ato ang pabilo or atong wicks. Butangan nato ni atong vessels. So ayan. Since na-hit na nato ang correct na temperature, pwede na ta mag-start og pour. There you go. And importante na plaster natog tarong ang wicks aron pag harden na siya, center ang wick nato. So there you have it. So yung beeswax candle po, it takes approximately an hour to 3 hours para mag-completely harden siya. Then once na mag-harden na po yung wax, pwede na putol yung wick according to the right length. And then lagyan nyo ng label and then you can distribute it. So there you have it po. So karon, magbuhat na pud ta og propolis ointment. Pero before na nato ma-come up tanan, magbuhat sa ta og pure nga propolis oil. Unahon na to og prepare is ang propolis og ang castor oil. Castor oil, pwede pod olive oil, pwede pod almond oil. Pero practical para sa ato ang ginagmay lang nga business, pwede na ang castor oil. Kay safe ni siya sa ato ang mga panit. Ang atong i-prepare is 100 grams na castor oil and 30% of the propolis na harvested from the stingless bees. So, ibutang na ko diri ang propolis. Diri na to iluto ang propolis with the castor oil. So, kung pila ang imong desired nga volume, add lang nimo ang 30% sa propolis. Palitan mo yung kaog 200 grams ang ato ang kuana dili by ml, by grams ita mo nang naagid tay tipangan. So sigihan na ni natong kutaw hantod matunaw ang propolis. Natunaw naman jud tanan ang ato ang propolis. So nanatay gitawag og propolis oil. Para limpyo gid ang atong propolis oil kay daghan man na siya og kanang mga ugaw-ugaw pa niya, ato na siyang isala. Okay? So, mo na ni ang ato ang gitawag og propolis oil. Pero next na itong i-prepare is ang ato ang sagulan kay so, mahal kay so atong idungagan siya o marag iyang medium nga madugang ang propolis oil. So, ang atong gamiton nga medium is ang petroleum jelly, wani atong idugang man siya. So, ibutang na to siya sa steamer. Ato sang iset og 10 minutes ang pagpatunaw na to sa ato ang petroleum jelly. While waiting sa ato ang petroleum jelly na mag-melt, mag-prepare po ta sa atong isagol nga katong propolis oil 30%. So ang atong giluto nga petroleum jelly is 100 grams. Ang 30% ana is 30 grams. So magtimbang ta diri og 30 grams na propolis oil. Tunaw na ang ato ang petroleum jelly. Ato nang ibutang dinhi sa ato ang cylinder. Then, i-add na tong ato ang propolis oil na 30%. Tapos, ato lang i-kutaw constantly. Hantod nga ma-mix gyud ang petroleum jelly o ang propolis oil. What, like speak that? Gusto man taog na scent ang ato ang ointment. So, magbutang tawag mga 8 drops. So, depende sa gusto ninyo nga scent. Stir it constantly. After na ito na masulod sa atong sudlanan, ato sa pabugnawon o sa na to takluban. Bugnaw na ni, mugawas itong murag kanang
puti jud niya sa petroleum jelly. So that's it. This is our propolis ointment. So mga to mga igala ang mga produkto na pwede makuha dahil sa ato ang mga mga igala sa ato ang pagbuhi og mga kaning bubuyog mga igala. Actually mga igala dako gyud mga igala dako og tabang mga igala nga natay kaning how kabalo ta sa beekeeping mga igala especially kaning ginatawag nato nga mga beneficial organisms mga igala nga makatabang mga igala sa pag pollinate sa mga flowers para mahimong nindot pud ato ang mga igala pagtubo. So kani sa mga igala mga natural pollinators sa ato ang sa ato ang mga tanom mga igala. So tako kay mga igala makuha kana sa kana palang daan na aspeto mga ka-agri dako na kayo na nga dako na kayo na nga unsa ni dako na kayo nga tabang mga igala for a better or best agricultural practices mga igala kapila na nagikuan sa tuang mga igala sa tuang gi-emphasize sa ato ang chairman sa ato ang RAPSI mga igala or Regional Agriculture and Fisheries Council mga igala nga dako kay tabang gyud ng mga beneficial organisms mga igala to promote good agricultural practices mga igala. Si kanto na mga igala si Sir Epifanio Loyola mga igala mo to siya ang mga igala always gina-emphasize mga igala so daghan mga best practices mga igala isa yung best practices na to mga igala sa kaning ginatawag nato nga kaning beekeeping mga igala for a better mga igala production mo na mga igala kinahanglan gid nato na ikon mga igala so karon na uso na ni actually ba na natay ordinansa ani sa Davao City kaning honeybee o ordinance mga igala o mo siya mga igala daghang tabang karon gipakita ni Ma'am ni Maria Corazon ani ni Ma'am Maria Concepcion first as mga igala Maria Corazon ang usay mga matabang mga igala sa kaning bee katong maguna to na igala tong actually gapoy padungog nato tong katong ordinance mga igala nga basin sa sunod adlaw mga igala to ani padungog mga igala pwede karon pwede karon mga igala to ipadungog na mga igala so anyways mga igala asa naman to ato ipadungog mga igala ang pagpasa sa pagpanguna ni actually napasa na ba ni next na lang interview na to si Councilor mga igala interview na to kung di na to makuan mga igala to interview si Councilor Abelia mga igala Ralph Abelia about aning kumusta ba unsa bay kon kahimtang ani so nakita ninyo mga igala gipresenta ni Ma'am Maria Concepcion mga igala ang mga produkto day product mo lain day mga igala aside sa gwapo siya nga mga igala pwede kay makuha day nga produkto not just honey not just honey mga igala so ang mga igala ang honey byproduct lang na siya mga igala. One of the byproducts from beekeeping. Nag-emerge siya karon mga igala kay daghan man gud og kanang daghang benepisyo gid ang mga igala. Daghang benepisyo ang beekeeping gid mga igala. Daghastang daghan gid og benepisyo gid mga igala na gamay ra gid ang gamay ra kay ang nakabalo mga igala. Right now mga igala actually mga igala kuya po kay katong mga naga-train og beekeeping diri sa tuwa sa diri Pilipinas mga igala diri sa Davao mga igala pag mga ginakuha din sila sa gawas uban na sa Australia uban na sa unsa ni sa pamalain lugar sa US siguro daghan og mga igala daghan og mga gid aning beekeeping gid mga igala benepisyo alang sa tuang mga igala sa tuang mga mag-uuma the best ni siya nga mga igala and then pwede pud siya may mong tourist attraction pud mga igala even sa katong Grand Verde mga igala ni Ma'am Whit Holganza mga igala dito sa may Lacson ano pud siya dito na siya ano pud siya mga bubuyog dito mga igala napud ginatawag to nga stingless bees di ba daghan yun siya mga igala anyways mga igala sa mga musunod na adlaw mga igala ato ang
ato ang hisgutan ni mga higala no. Ang kining kuan atong hisgutan ning unsa ba ang mga lecture katong about sa mga lecture about aning sa kuan mga higala no. Lecture about sa kining pagkuan og mga bubuyog mga higala, bubuyog putsukan, unsa na sila kanang sila pamilyaha no, kana sila pamilyaha mga higala no, mas nindot yun nga atuan nang i kuan jud mga higala no, atuan nang i kuan sa ilaha papakita na to. So anyways mga higala no, mao na ang kuan na to no. Dinhi lang sa takaron mga higala no, samtang wala pay mahatag nga ma-interview no ang ato ang Department of Agriculture mga higala no. With regards ani no, kamo gusto kog daghan gusto kamustahon karon sa sektor sa agrikultura mga higala no after 2020 kuan sa una uptick na sila gamot na unsa naman sila karon. No, well question, I'm just questioning kay tungod dili mo yung ana sa una no, dili mo yung ana sa una Department of Agriculture Region 11, dili mo yung ana uptick kay mo, uptick pa mo sa tanang uptick sa unang panahon, ambot lang karon na unsa man mo nga abot daghang tag mga amigo diha uptick sa una, especially mga higala to mga amigo nato dira mga higala nga kauban nato sa una mag-training mga higala mo una ko tingalahan karon uptick kina isa sa una mga higala tapos karon wala naman. I don't know what happened, no? Yung kabalo sinitabo sila nga nang ana sila karon, no? But anyways, mga ka-agri, no? Una ta mo ginud sa unahan mga higala, no? Ato nang sayron mga higala, no? Ang atong lakat sa panahon pinagi sa to ang DOST Pag-asa. So mga to mga higala, no? Ang atong lakat sa panahon karong adlaw mga higala. Anyways, mga higala, murag walang tayo igong oras mga higala. Anyways, mga higala, sa ngalan sa Tibok Pwersa sa DXRP, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao mga higala, ako yung nakaupan Armando Feniquito, alang sa usapang agrikultura hangtod sa usab. Daghang salamat og maayong buntag kanatong tanan.